inihahandog ng Naga City Science High School. Doon po sa amin, may mga oragon na ang minamauot na abot. Bata o matanda, mahirap o nakakaangat man sa buhay, ay may pangarap. Gusto ko maging militar. Gusto ko po maging football star. Gusto pa rin po matapos na pag-aaral ko kahit paano. Kaso kailangan ko magtrabaho. Kaso po, may sakitin po ko. Kaso kulang kami sa pera at financial na suporta para makatapos ako. Sa bilis ng pag-ikot ng mundo, maraming pagbabago ang nagaganap. Sa pag-abot sa ating mga pangarap, maraming pagsubok na kailangang harapin at malampasan. Dito natin may pagmamalaki ang mga Bicolano. Sa kabila ng katotohanan na sa bawat pangarap ay may kaakibat na pagsubok at paghihirap, patuloy pa rin ang Oragon sa buhay. Sabay ng pag-abot ng pangarap ay ang pagbibigay karangalan sa Bicol at ang pagtulong sa kapwa. At dito namin sisimulan ang Oragon na kwento ng pangarap ng mga Oragon. In my elementary years, I rapidly became a noted honor student of our batch. Some teachers and classmates would call by me the nom de plume Math Whiz, obviously for the great analytical and logical skills that God has bestowed upon me. By that time, I realized that mathematics is my favorite area of interest. With this, I hold on to the dream of capitalizing on my strength and being an engineer someday. People inside the academy and inside my relatives expect me to be the best in whatever I do. That's why I always put my best foot forward in everything that I do. This is for me the most challenging part of being the live life, living on the expectations. And I believe it is not just me who is on this dilemma. But in the start of the last year in high school, something bad has happened. I was involved in a cheating hostility during our examination. I think that was the number one factor that made the rest of my high school life really miserable. In the end, I decided not to leave the school, for I realized that there is no wrong deed that I committed. I stand myself proud and redeemed after encompassing the dilemma and finishing with all citations. Being able to overcome all the obstacles in life, living by the virtue of being Oragon, made me think that the problem I have now and encountered in my very young age is just a mere problem. And I am more than that. Bicolano ako, problema lang yan. Oragon ako. Siya rin ang founder at kasalukuyang pinuno ng Junior Trainer Circle. Nakatanggap na rin siya ng iba't ibang parangal, katulad ng Raul Roco Youth Achievement Award 2010 at 2012. Naging kasapi rin siya sa 10 Outstanding Students of the Philippines. Yan si Kuya JP Taday, Oragon sa larangan ng akademiko, Oragon na leader, Oragon na modelo ng kabataang Pilipino. Certified Bicolanong Oragon! Ang Baaw Children Youth Choir ay isang community at church-based choir na binubuo ng mga kabataang nasa 11 hanggang 18 taong gulang. Ang grupong ito ay pinamumunuan ni Virgilio Biones na isang multi-awarded conductor at arranger sa tulong ni Dulce at Bembot Biones. Me as an individual, part ako ng choir, pero nung sa Spain, it's my first time to write a play kasi hindi pa ako nakasama ng Malaysia. Reason, kasi wala akong passport. By the competition doon sa Spain, nagkaroon ako ng sponsor. Pinapad ako makasama sa Spain. Napaka-swerte ng pagiging member ng choir. Dahil hindi mo matututunan ang mga bagay na maibibigay sa'yo ng travel, sa hard work, sa tiyaga, at higit sa lahat dahil kainang Fransya. Sa lahat ng competition namin, hindi namin nadala namin yung image niya. Kahit nung sa Spain, dala namin siya. Sa NAMSIA, dala namin siya. Lalong-lalo na nung nanalo kami, nasa gitna siya ng lahat ng picture namin pag nakukuha na namin ang prize namin. Lagi kami nag-pray before and after the practice and the competition. Naniniwala kasi kami na sa lahat ng performance namin, magiging maganda yun kasama si Inang Fransya. Yung impact sa community namin, mas nakikilala kami at Baaw. Maliit nga lang po kami pero parang tinitingnan na nila pag sa nationals na pong competition. Yan ang Baaw Children Youth Choir. Oragon sa pagharap sa pagsubok,
Oragon na grupo, Oragon sa larangan ng musika. Certified World Class Oragon! Haloy nang nagtitingkalag ang tawos sa kalautan. Nangangalagkalag, may pagtubod na digdi minaerok ang mga Diyos asin mga kalag. Kalag na sa iyang pinili. Sa langit, may hiling niya to ang mga bituon na daita mabibilang. Buda, daita madudumanan. Harayoon alagad, garuharan niyon. Diyan, alagad yaon duman. Si Christian Cordero ay isang direktor at isa sa mga tinitingalang manunulat pagdating sa mga Bicolanong tula. Si Christian ay nakasulat na ng 3 librong mga tula. 2 dito ay nakasulat sa wikang Bicolnon at ang isa naman ay sa wikang Filipino. Ang 3 librong ito ay ang Pusoanon, mga tulang tulala na naglalaman ng mga piniling tula sa Filipino, Bicol at Rinconada, at ang Santiguar. Si Christian Cordero ay ginawaran ng 2 Palanca Awards, Literary Awards, Madrigal Gonzalez Best First Book Award, NCAA Writers Award, Maningning Miklat Poetry Prize at marami pang iba. Bilang isang direktor, nagawa niya na ang pinakauna niyang pelikula na pinamangatang Angustia. Ito ay tumatalakay tungkol sa buhay ng isang paring Espanyol na nagmahal sa isang katutubong babae. But I've been thinking of Angustia for a long time. At nagbabasa kayo, binasa nyo na ako, may mga ilang bagay na ako naisulat sa mga dati kong libro na makikita nyo na rin sa Angustia. At ito yung halimbawa yung pagkahalo ng Pope sa Catholicism. I've always been interested kung paano yung Pope natin, yung katutubo ay nagkahalo sa isang dayong relihiyon katulad ng Catholicismo. So, interesado ako sa mga pagtatagpo at kung paano ang mga pagtatagpong ito na nagdudulot ng mga pagtunggali. Yung tingin ko kasi sa lagay na ito, tingnan ko na ang karanasan ng tao is a side of struggle. There are so many rejections. There are just a lot of things that will come along your way if you pursue the life of art. Lagi-lagi kong sinasabi ng daan patungo sa karunungan ay laging malungkot at matuto. Wala pa naman siguro akong napatunayan. Hindi ko pa natatanti ang sarili ko kung saan ako. So ang gusto ko lang siguro na sabihin ngayon ay padagos, ang patuloy, mahala sa sariling kakayahan, patawarin ang sarili sa mga panahong may pagkukulang ka. I would like to write books in people, for people, and about people. I would like to do films for people. In one way, limitation ko yon kasi napaka-specific ng audience, napaka-specific ng culture. Pero naniniwala ako that the local is global, na kailangan magsimula sa lokalidad, kailangan magsimula kung nasaan tayo. At mula doon, tingnan natin ang mundo. At sa akin, ang paraan ko dito ay laging paghaman sa sarili. Hamunin ang sarili, hamunin ang sarili. Yan si Christian Cordero. Iniaangat ang literaturang Bicolnon. Oragon na manunulat, Oragon na guro, Oragon na direktor. Certified Bicolanong Oragon! Yan si Kuya JP, ang Bao Children and Youth Choir, at si Christian Cordero. Sila ay ilan lamang sa mga Bicolano patuloy na nagbibigay karangalan at nagsisilbing patunay na tayong mga Bicolano ay mahusay sa larangang pang-akademiko, Larangang pangmusika, At maging sa literatura. Tatak Oragon, Certified Bicolano! Ito po si Aloysa Ako naman si Kenneth. at si Kirkat. Teacher, TV broadcaster, Future architect. future lawyer. Determinadong ipagpapatuloy na abutin ang pangarap. Naniniwalang makakaya namin ito. Sapagkat kaming mga nagyanyan ay mga Oragon!